halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Wala naman siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yun. So if you were to describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Yun ang bod nun, talagang... Oo. At saka, Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Oh, bakit? Sa amin sa defense, kasi kung yan ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Dapat ipakita natin itong picture ng Madriaga na ito, na yung mga picture ba ng mga akusado pag bago sila or pagkatapos silang maaresto, para makita naman ng mga audience natin kung ano itsura nito at bakit napaka-importante niyang tao. So if you were to describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Yun ang bod nun, talagang... Oo. At saka, Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Oh, bakit? Sa amin sa defense, kasi kung yan ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na politically motivated yung impeachment complaints kung ang star witness nila napakasinungaling at basag na basag sa at nasa kulungan. Ebidensya. Nasa kulungan pa. Ang magandang tanong doon, sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay mo? Wala kaming ebidensya dito, Attorney Bing, pero halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi doon sa Madriaga affidavit, kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus the Dutertes. Merong allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters, yung customs issue, tapos pati itong confidential funds. Sa amin, napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge ng lahat ng yun. Bongga. 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Wala naman siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yun. Diba? Kami nga, Attorney Guanzon, doon sa complaint affidavit ni VP Sara, para lang definitively mapatunayan namin na hindi sila magkakilala, we had to get the testimonies of 7 witnesses. Para lang siguradong each witness is speaking from personal knowledge. So, na hindi siya kilala. Na hindi siya kilala. And imposible yung mga sinasabi niya. Hindi siya, sabi nga nung... Can you give me the names of your 3 witnesses? I have 7. That's former PSG Commander Major General Jose Niembra. And then we have a former PSG Commander Brigadier General Randolph Cabangbang. We have the former VP-SPG Commander Dante Lachica. We have the former DepEd Security Officer Dennis Nolasco. We have Attorney Ryan Kilala, na ito lang talaga yung kaibigan ni Madriaga. Ito yung mukhang connection kay VP Sara, si Attorney Kilala. And then we even have testimony from Miss Ana Magnaye. She's an events organizer that handled the inauguration of VP Sara, just to refute the insinuations na porke may picture si Madriaga with VP Sara during the inauguration. Close na siya. Close na siya. May picture siya. Nakita ko nakabarong siya. Ito ma'am, doon sa testimony ni Ana Magnaye, pinapakita niya doon na number 1, hindi imbitado si Madriaga doon sa inauguration. He was just a last-minute replacement for Attorney Kilala because hindi nga kilala ni VP Sara si... Bakit sino ba itong Attorney Kilala at pinasubstitute niya yan sa kanya? Doon sa event na yon. Si Attorney Kilala, Associate Dean dati ng San Sebastian, doon nakilala to ni VP Sara. Ba't naman niya kilala itong kidnapper?
Because itong si Madriaga, na-convict na to actually before, in the Oh. early 2000s, for another kidnapping, for a Kliyente separate kidnapping. Kliyente ba ni Attorney Kakilala? Hindi po, pero ang nag-handle po ng appeal niya sa Supreme Court ay yung San Sebastian Legal Aid. I see. So, doon niya nakilala itong si Attorney Ryan So, Kilala. ano siya, indigent client. Yes. Oh. So, na-acquit siya doon, naging malapit siya sa mga staff, faculty ng San Sebastian Law, kasama itong si Attorney Kilala. Ginawa siyang parang alalay. Hindi naman. Naging magkaibigan sila. Akala ko Julalay. Kaya naman, ba may event, imbitado ito, attorney, hindi siya makarating, siya, parang proxy ko, ganyan. So, ang kwento is, kasi sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong campaign group Kailan na daw siya inutusan? 2020 daw po. Noong 2020, nasaan ba siya? Anong trabaho nitong Mukhang ang Madriagang ito? trabaho niya at that time is a parang private security Nahirap provider. kasi itong mga kidnapping for ransom Di ba? Bantay sa lakay. Oo, marami sa kanila, kunyari, security agency sila. Sila din pala. Ang kikidnap doon sa mga anak ng mga kliyente nila o boss nila. Kaya, importante yun na ini-explain ni Attorney Panelo kung ano itong background niya at character nitong Madriaga. At nasa kulungan siya ngayon. Kasi, they are proving in the perjury case not only that nagsisinungaling itong si Madriaga, kung hindi, aside from that, na somebody is, he is a puppet and somebody is pulling the strings. Kasi kung titingnan mo, bakit naman si Madriaga bigla na lang susulpot ng ganyan kung wala siya makukuha? Di ba? The fact na nagkikidnapping for ransom siya is attracted to money. Di ba? Ano ito? Out of his good conscience, mag-affidavit siya laban kay VP Sara dahil ano siya? Anti-corruption, advocate. Huwag mo na kami ibudol, ha? Talagang, ang hirap mo paniwalaan.